Alright mga breeder, nandiyan tayo sa panibagong episode ng JM Game Farm. Alright mga breeder, nandito tayo sa farm ni Idol Ruel Amano ng Sabong Pinas. Bakit nandito tayo? Tara, alamin nyo. Let's go! Yun mga breeder, silipin natin yung ruweda ni Idol Ruel Amano. At talaga namang napakaganda. Nangangarap din po tayo na magkaroon ng ganitong ruweda. Bakit mga breeder? Napakaganda naman talaga eh. Paano hindi mo papangarapin no, mga breeder? Tara, samahan nyo ako. Hello, what's up mga breeder? Nandito tayo sa panibagong episode ng JM Game Farm. Alright mga breeder, kasama na natin ang ating iniidolo. Dati pinapanood lang natin, ngayon panoodin pa rin natin. Kasama natin si Idol Ruel Amano. Alright. Salamat Idol. Welcome dito sa farm ng Sabong Pinas. At yun nga pala, meron siyang bagong YouTube channel. Paki-subscribe na lang din po mga breeder. Ito siya. Mga breeder, meron tayong mga konting katanungan at saka hingi rin tayo ng advice kay Idol. Yun ang yung katanungan dyan ako kinakabahan. Idol, hindi to math. Mga basic lang to sa'yo. Ito, may listahan tayo mga idol. Paano nga nag-umpisa? Paano mo nagampanan yung pangarap mo? Ngayon, paano mo na itong mano ka na? Kaya, paano ko ba sasabihin? Hindi kasi yung vision ko lagi kasi hindi ko alam. Minsan kasi, kung hindi pala minsan, kung ano talaga yung naiisip mo. Magmumula sa isip mo bago ma-provide sa, kumbaga, maging realidad. No? Kasi pagka nilinawan mo sa isip mo, tulad ng pagtulog mo, nakakatakot naman matulog eh. Diba? Pero bakit natin ginagawa yung pagtulog? Kasi, alam natin na tayo gigising. Ano nangyayari? Nagigising tayo. Diba? So, ayun lang. Kumbaga, linawan mo lang yung pangarap mo, tsaka huwag kang mangarap lang sa sarili mo lang. Kasi pag nangarap ka ng mas higit sa sarili mo, sa pamilya mo, sa magulang mo, sa asawa mo, sa anak mo, sa kaibigan mo, ayan, hindi mo alam kung saan nanggagaling yung blessing. Kaya, nung simula pa lang, si Sabong Pinas, hindi ko naman pinigayabang, no, na ito na si Sabong Pinas. Nung sa simula pa lang, palaban talaga ako sa buhay. Kumbaga, positive mind ka lang lagi. Anything na mangyayari sa'yo, may dahilan. Kung bakit nandito ka ngayon, kung bakit kausap mo yung isang tao, hindi porke marami siyang pinagdadaan ng kamalian sa buhay. Kumbaga, sasabihin mo na sa sarili mo na, ay, ayoko kausapin niya kasi ganito raw yan. Diba? Pero marami siyang experience na hindi mo na-experience. Kaya ka dinala sa ganung posisyon kasi may matututunan ka sa tao. Yun yung mga bagay na natutunan ni Sabong Pinas. Alright buddy. Kinikilabutan ako. Hindi, sadya mga breeder. Kada napapanood ko si Idol, talagang yung pagka nagsasalita siya, medyo ang lakas ng tama sa akin. Kinikilibutan talaga. Ito, mayroon pa akong padalawang tanong. Anong masasabi mo, Idol, sa dating ikaw? Nakakaiyak. Hindi, siyempre, salamat sa sarili, dating ako. Kasi yun talaga eh. Gumawa ka ng mga bagay ngayon na ipagpapasalamat ng future na ikaw. Diba? Kung hindi ka naging matibay dati, kung hindi ako naging matibay dati, hindi to ganito ngayon. Diba? Kung i-justify ko lahat at kung susundin ko lahat ng gusto nilang makita para sa akin, baka hindi wala ako dito ngayon. Diba? Tulad na ng paglalaban, ganda na naman tayo, di ba? Nandyan lang na naman yung laban na yan, di ba? So, yung manok kasi inihahanda natin yan eh. Di ba? So, dapat bulsa din natin, inihahanda natin. So, dumaan ako sa punto na gusto ni Papa maglaban. Siyempre, Papa ko yan. Mga mahihilig talaga sa laban, no? So, dinisregard ko muna yung gusto niya sa gusto kong mangyari na, alam mo yun, tulad ngayon, no? Si Papa noon, laban ng hack fight, ng gito ganyan. Kumbaga, hindi kami makausad. Lugi pa. Oo, lugi pa. Oo. Tapos, sabi ko, teka lang, binago ko yung format. Sabi ko, sige, ganito muna gawin natin. Hanggang sa time na dumating na ngayon,
sige papa, maglabang ka. Pag sinasama ko si papa sa sabungan, may pera siyang konti, maglilibang. Sabi ko, papa, ito pang, maglibang ka. Ayun. Mas Yun yung, maganda. yun yung pinagpapasalamat ko sa dating Owel. No? At sa future pa ng Owel. Diba? Kasi hindi naman natatapos yung pangarap eh. Kapag sinabi mo na sa sarili mo na, Ito na. eto na, inalisan mo na yung sarili mo para mag-grow. Pagka sinabi nila na, hindi ka pa kontento sa kung ano meron ka, wala naman taong ganun eh, na ako nakukontento eh. Kasi yung pangarap, pag naabot mo, may panibago kang pangarap. Alam ko gusto niyo makita yung mga manok ni Idol Roy Lamano, ano? Ano yung mga bloodlines mo dito, Idol? Ayan. So yun nga, ang plano ko sana, ang bloodline lang 7 at up to 8 lang. Kaso, syempre, si Sabong Pinas is market to eh. Kumbaga, minamarket, binibusiness natin yun. So marami tayong mga bloodlines na nandito sa farm. Unang-una syempre, yung El Gamma Gray. Yung El Gamma Gray natin. At syempre yung sweaters na talagang all-time favorite. Golden Boy, 5K, at syempre yung ating sweater white leg. Na ano kasi ako dito sa sweater white leg, ganda kasi siguro eh. Yung buntot niya mahaba. Siyempre ang sweater at saka yung 5K sweater, saka yung Golden Boy, wala na yan eh. Kumbaga, hindi naman wala na. Kumbaga, stand na sila eh. Lahat talaga, gwapong-gwapo dyan eh. Kaso, magkakaiba talaga tayong gusto. Minsan, gusto mo adobong pagkain. Minsan, gusto mo ng tinola, langka, di ba? So, magkakaiba. Tapos yan, siyempre, Boston. Yan, meron tayong 3 uri ng Boston. Yan. Ang Boston Raptor ni Bulljack. Yan, tapos siyempre, ang Boston Millionaire ni Lance De La Torre. At siyempre, yung Boston Esculin. Yan, Roundhead, Boston Roundhead. Tapos siyempre, kay Mount Banahaw, no? Na mga bloodlines ang Tornado Hatch, Super Brown Red, Lemon, at siyempre nagdigdig ako, Butcher. Yan, nagdigdig na ng Butcher. Ano ba bang nakalimutan ko? Perfection. Yan, meron tayong Perfection Red. Mount Banahaw din po. Ayan. Kung ano yung may papayo niya sa nag-uumpisa sa ganitong business, anong may papayo mo sa kanila, Idol? Hindi kasi sa mundo ng pagmamanok, no? Sa pagka talaga nag-alaga ka ng manok, dapat handa din sa talaga bulsa mo eh. Kasi di ba, ang alaga natin, maliliit lang yung kanilang organs, no? Mabilis sila talaga magkasakit, no? Pero syempre, di lang passion natin to, gusto natin itong ginagawa natin. So, gagawa natin ng paraan na hindi sila magkasakit dahil sa sipag din natin. Kasi once na kasi na tulad ng sinabi ni Jay, no, nung aking breeder, pag sinipagan mo sa umaga, dapat walang dulo yan. Ang dulo niyan, syempre, yung gabi na. Pag sinipagan mo ng umaga, tapos sa tanghali lumaylay ka, kasi pagod ka, syempre, no. Ang kapalit niyan, isang mintis mo dyan, sipon yan, no. So, sa mga aspiring dyan na nagsisimula magmanok, kailangan talagang sipag. Hindi ka maubusan ng sipag. Kailangan handa ka din talaga sa mga pwedeng mangyari. Hindi po pwedeng walang problema. Hindi po pwedeng hindi mo pagdaanan yun. Dahil pag hindi mo dinaanan yung problema, walang challenge sa buhay. Diba? Hindi mo na malalaman kung saan ka masaya. Yun. Kaya sa mga aspiring na breeders dyan, yan, magsimula kayo na maayos, magsimula kayo sa maayos, magsimula kayo sa gusto nyo. Huwag lang yung sa gusto nila para sa'yo. Diba? Ayun, yung mga tips ni Sabong Pinas. At yung pagpapalaki, nandyan lang yan. Kaya mo yan. At hindi ka titigil hanggat di mo na mimit kung ano talaga yung gusto mo. Kung gusto mo lumaban, okay lang yan. Lumaban ka na lumaban kung diyan mo nakikita yung future mo. Pero kung hindi naman, di ba? Simulan mo, i-organize mo bawat senaryo, bawat paglabas ng pera, pagpasok ng pera. Kasi dito sa atin, bago natin maisingit ko lang, no? Bago dito kasi sa atin, ako na yung may-ari, siniswelduhan pa ako ng sarili ko. Paano? Halimbawa, kumita ka ngayon ng 100,000 sa loob ng isang buwan. O sige, paliitin natin, 10,000. No? Swelduhan mo ang sarili mo na 1,000 lang. Tapos yung 9,000, fund mo yan. Makapagbenta ka ulit, 9,000 ulit. Ba, 10,000 ulit, bawasan mo ulit ng 1,000 para sa iyo, para sa pamilya mo, para sa ganito. Kung ano man yung kaya mo lang gastusin muna, wag mo munang bilhin kung ano yung mga nakikita mo, kung ano yung mga tao dito, yung mga hindi mo naman kailangan. Sweldohan mo muna ang sarili mo para mapalaki mo yung ano mo tawag dito mo, yung manukan. yung fund kasi importante yun eh. No, kapag meron kang napagbentahan, ibibili mo na agad ng ganito. Hindi mo alam kung saan mo kukunin yung patuka mo sa isang buwan, di ba? So, sweldohan mo lang muna yung sarili mo. Kumbaga, empleyado ka ng sarili mo. Kapag naging tamad ka sa sarili mo,
Di ba? Sitahin mo. Sarili mo yun eh. Tanga ka ba? Hindi kasi, ganun talaga. Oh, kapag gusto mo sa empleyado masipag, empleyado mo, sarili mo, sipagan mo. Para sa sarili mo, di ba? Yun. Ganun yung cycle ng buhay. Para, hindi lang, kasi sa akin din yun nanggaling eh, sa mga tropang negosyante rin yan eh. Na, ay, dapat pala ganito, dapat pala ganyan. Lahat ng makakasama mo, mga katabi mo, huwag kang tawag dito, huwag kang magsasabi sa kanila na, ay, hindi malitong, sinasabi na to ganyan, sinasabi. Lahat na makukuha mo, para kang parang bulak, idikit mo sa tubig, sipsipin mo lang. Kunin mo tama. lang. Oo, kunin mo lang. Hindi kasi, kunin mo din yung mali eh. Kunin ko din yung mali. Kunin mo din yung mali. Kasi pag yung mali, nakuha mo, alam mo naman siya mali eh. Dahil ang mali, kapag hindi mo alam na mali, dun ka mali. Pero pag ang mali, alam mong mali, tama ka na. May tama na. Di ba? Yun. Simple pero malamang. Kasi lahat tayo lahat tayo chismoso eh. Pag naging problema mo, kinuwento mo sa akin, mag-iisip ka ng solusyon. Pag dumapo rin sa'yo yun, Alam mo na. kung paano mo solusyonan. Kaya, Alam mo na. kaya yun yung mga bagay na sinishare ko lagi. Siyempre, hindi lang naman sa vlog ako ganun eh. Personal na buhay, alam ng mga tropa yan. Ganun din. Laging positive. So mga ka-breeder, ay importante din itong itatanong ko para sa mga nagbabalak magpalawak ng manukan. Idol, paano mo namamanage yung mga tauhan mo? Hindi naman natin sila kilala, di ba? Paano yung sistema mo na ganun? Ngayon, pagka gusto mo, i-manage yung tauhan mo, kailangan, i-manage mo din muna sarili mo. Kasi kung nakikita nila na hindi okay yung sarili mo, tapos may gusto ka ituro, Hindi sila susunod. hindi sila susunod. Pag sinabi ko ba sa'yo pare na masama ang pagbe-vape, maniniwala ka? Eh ako nagbe-vape eh. Di ba? Nagyoyosi. Pagka sinabi mong, huwag ka magyosi, masama yan. Di ba? Nagyoyosi. Hindi ka paniniwalaan. Pero kung ang tao mo ay nakikita kang ayos, yung pamamalakad mo sa kanila, yung pakikisama mo sa kanila, tutugunan nila yun. Hindi lang sa pera. Di ba? Hindi lang sa pera. Kasi mahirap magpapalit-palit ng tao. Tsaka dito sa amin, sa Sabong Pinas Game Farm, ang kinukuha ni Jay, yung hindi siya totally marunong sa pagmamanok. Kasi magsasanib eh. No? Kapag ang kinuha mo ay lahat marurunong, Sila ang susunod. hindi ka po pwedeng kumuha ng dancers na lahat choreographer. Yun. Kasi lahat kayo, magka-clash kayo eh. Gaawan. Mali yung ganito, mali yung ganyan. Eh kung meron silang isang pinakikinggan, meron silang isang inililid. Di ba? So, ikaw, bas-bas ka na lang. Kung ano yung nila, kung ano yung mai-share mo sa kanila. Tapos doon sa management naman, hindi ka totally lahat, alam mo yun, lahat bigay, lahat ng luho nila, lahat ng ganito ganyan. Kasi may hangganan eh. Kasi tulad ng bata, kapag binigay mo yung gusto niya laruan, May e-sport, no? may spoiled sila. Panibagong laruan na naman, palaki na naman ng palaki yung gusto nila na nagiging gusto para sa'yo. Pag dumating yung time na hindi mo na kayang ibigay yung gusto nila, Hindi ka naman susundin. hindi ka na nila susundin, aalisin ka nila. Diba? Kaya proper management, proper na pakikisama, para, oo nga, pwede mong sabihin na parang tropa lang kayo, pero may imaginary line kayo. Diba? Tropa lang kayo, pero hindi ka nila pa pwedeng sabihin ng gago ka. Diba? Kasi may darating na bago eh. So, kung ano yung treatment ng isa, yun din yung magiging treatment ng lahat. Pero pagka ginalang ka ng luma, gagalangin ka ng bago. Yan. Yun yung natin, yun yung pinaka ginagawa natin dito sa farm. Pero hindi laging perfect. Laging merong problema. Kapwa mo farm body, nag-aaway. May ginagather ako dyan ng meeting. Kung ano yung hindi mo na kasi sinasabi ko sa kanila, hindi na natin kailangan puriin ang bawat isa sa mga magaganda natin nagagawa. Kailangan sitahin natin yung maling ginagawa natin para kung magkaroon man tayo ng mali, hindi na doon. Madapa ka man sa isang daan na lubak, pag nadapa ka doon, ulit, tanga ka na. Hindi mo nakakita. Tanga ka na. Diba? So, kailangan makita mo yung daan na lubak, iiwasan mo siya. Kung magkalubak man, at least, aksidente lang ulit. Diba? So, yun yung management dito sa farm na i-manage. Ibubuhay. Diba? Pera, problema nila, diba? Kasi saklaw naman natin lahat ng problema ng mga tropa natin. Okay mga breeder, meron tayong itatanong. Medyo may nagagalit dito sa tanong na to eh. Pag nagpo-post ako, may
may tinatamaan na hindi ko naman sinasadya ng mga breeder. Kumbaga parang para sa akin, para lang maliwanagan sila kung ano nga ba yung gastos dito, ano. Idol, ano naman yung masasabi mo sa mga tropa natin na hindi natin mapagbigyan sa mga hinihingi nila? Gaya nung pahingi naman ako ng manok. Pahingi naman ako ng materialism dyan, yung tandang, yung maganda na. Yung mga ganun ba? Meron bang kaso ka na ganun? May kaso akong ganun. Kasi galing din ako sa ganun. Diba? Galing din ako sa ganun. Nanghihingi ako dati. Pare, baka naman po pwede. Hindi ako mahingi. Pero ako nang inahin, gagamitin ko lang. Kasi nakakatakam eh. Once na nagmano ka, matatakam ka magpadami. Matatakam ka sa panghihingi. Siyempre, gagamit ka ng kumbaga, politika. Pasok din yan dito eh. Pamumulitika eh. Kumbaga, hindi naman pamumulitika. Kumbaga, uy, malakas ako yung ganito. Puntahan ko sa ganito, nagmamanok yun eh. Baka makakahingi ako ng ganun. Okay lang po yan. Magsimula kayo sa ganyan. Pero mauunawaan nyo yan pagdating ng panahon na hindi pala dapat ganun. Pero, darating ka rin sa punto na mahihingan ka. Diba? Pero ang pinaka-safe na lang na sagutin, pare, bibigyan kita. Hindi maayos. Diba? Huwag na lang kitang bigyan. Intayin mo, pare, iaangat ko lang na maayos yung farm ko. Bibigyan kita. Kaso lang ngayon, kung mabibigyan naman kita ng hindi maayos, ayoko naman kasi magkaibigan tayo. Mapupulaan pa. Mapupulaan pa ako. Diba? Kasi, once na binigyan mo, natalo, binigay na nga, pupulaan ka pa. Mahirap na. Hindi kasi, yun yung nakikita ko sa nakikita ko sa sarili ko dati na hindi ako mananatili dito sa paghihingi. Yun Kasi nga pare, kung gusto mo ng maayos na bilhin mo. Ito na yun, halimbawa ako tayo magkaibigan. Bibigyan naman kita eh. Kaso hindi mo makukuha yung gusto mo talaga. Pero bumili ka. Pili mo. Oo, pili mo. Pili. Di ba? Ayun, yun yung natin. Kaya sa mga manghihingi po dyan, shoutout po sa inyo. Ayun. Okay lang po yan. Ako nga dito, may kinala ko dito ng mga two-way crosses. Sabi ko nga sa inyo, bibigyan ko kayo eh. Di ba? Yun. Ayan. Yes. Ayun, pwede tayo magsimula doon, pero wag tayong matatapos doon. Kasi minsan yung hingi, hindi natin totally, mas maayos kasi yung bili kaysa doon sa hingi. Depende lang din. Baka mamaya, bakit naman yung aking amo, binigyan ako ng amo mo yun. Kami hindi. Yun. Yeah. Ganun po yun. Magkakaiba tayo ng senaryo ng buhay. Wala na ngayon si Colonel Gibbons. Gibbons. Idol, yung sistema ng panghiram. Panghiram. Kasi merong mga idol na nanghiram. Ako nanghiram sa'yo. Nung nagkaanak na, binenta ko lahat, hindi kita binigyan. Tapos nung ikaw naman yung nanghiram sa akin, nung nagkatandang agad kinuha mo. Abi, ito akin na to, kaparte ko. Tapos yung hinira mo, hindi pa naibalik. Ano naman magandang Parang true life story sa'yo yan ha. Hindi na yun, general lang. Kumbaga, pare kasi ganito lang yun, no? Kasi ikaw lagi, i-adjust mo yung level ng pangunawa mo kasi sa kanila. Di ba? So lahat ng mga bagay na ginagawa sa ating mali, iwan natin sa kanila. Di ba? Kasi pagka nagkaroon ka ng bigat, hindi ka makakalakad. Di ba? Magkakaroon ka ng bigat na pag ako umunlad, yari kayo sa akin, hindi ibibigay sa'yo ng sitwasyon, yung gusto mong sitwasyon. I-adjust mo, okay lang yan. Gawin nyo lahat sa akin ng mali. Pag hindi ko kayang gawin, yung ginawa nyo sa akin. Kumbaga, darating ka sa punto ng buhay mo na minsan nilagay mo ang ibang tao. Di ba? masakit, no? Oo, masakit. Kaya kung yung bagay na ayaw mong gawin sa'yo, huwag mong gawin. Kung ginawa nila yun sa'yo, okay lang. Iangat ka. Hindi mo alam kung saan ang gagaling. Sabi ko, mamamatay na ba ako? Ba't ang dami kong blessing? Hindi ganun eh. Kinakabahan ako. Kumbaga, bakit ang dami kong blessing? Ang hindi pala natin nare-realize na para sa'yo yan. Ano ba yung pangarap mo? Ba't ganyan? Sabi ni Lord, no? Ba't ganyan lang ang pangarap mo? Hindi yan ang nakaplano para sa'yo. Di ba? So, ganun yung pag-mindset. Ba't ganun siya sa akin? Ba't ganito si ganito? Bakit ganito? Kaya pala. I-adjust pala ako. Kesa sa kanila. Kasi sila mananatili lang ng ganun eh. Ikaw mananatili kang umuunawa sa mga bagay na mali. Pag inunawa mo yun, hindi mo alam kung saan nanggagaling yung blessing na ibibigay sa'yo. Kaya huwag mong matahin, huwag mong maliin, huwag mong kunin sa kanila kung ano man yung mga maling ginagawa nila sa'yo. Hayaan mo lang. Ganyan ako dati, pare. Merong pagkakataon na pinaka-favorite ko na manok. Ibibigay ko sa'yo. Tapos pagka binigay ko sa'yo, ibibenta mo sa iba. Doon sa pinagbentahan mo, bibilin mo pa para lang makuha mo ulit yung gustong-gusto mo manok. Pero ano bang inisip ko? Ba't ganun siya? Bakit binenta niya lang? Hindi. Inisip ko, kailangan niya lang ng pera. Di ba? So, ano balik? Ito.
Di ba? So kaya mo magbigay ng mga quality once na talagang ano ka na, inangat ka na. Kasi yun nga yung pangarap mo sa sarili mo eh. Yun yung pangarap mo sa kaibigan mo eh. Once na pumunta sa lito, para may labang ka, sige kumuha ka dyan. Diba? Hindi na mabigat sa'yo kasi pinalaki ka nga eh. Kaya lang mabigat sa'yo yung ganong senaryo kasi Maliit pa. maliit ka pa lang. Diba? Parang naisip mo, lugi na. Pagka naibigay lugi ko ka to. na. Oo. Lugi na ako sa patukan nito, ganyan. Pero dapat pala, unawain natin. No? Yan. Unawain natin sila kasi madami sila. Grupo yan. BGC yan. Mag-GC. O, saan tayo hingi ngayon? O yung mga tropa, hindi porket sinabing pwedeng manghingi, ay hihingi na no. Uunawain din natin yung nagninegosyo. Kagaya nyo, bawa, may mga tropa tayo dyan nagtitindahan. Huwag na natin sabihin yung sa nagmamanok eh. Yung nagtitindahan. Pag ba lumapit ako sa'yo, pahingi naman ako isang sakong bigas, bibigyan mo ba? Siyempre, mag-iisip ka, bakit isang sako? Pwede namang kaunti lang muna, malulugi ako doon. Hindi na makakaikot yung kaibigan mo. Kaya mag-iisip ka rin na yung negosyo ng tropa mo, ay, bibili ako dito, so suportahan ko to. Hindi ko hihingin kasi may puhunan yun. Nag-uumpisa to. Kaya sa mga tropa ko dyan, antayin nyo lang. Kilala nyo naman ako eh. Hindi naman ako magdadamot. Eh, syempre, may puhunan eh. May darating din tayo dyan. Alam nyo naman, lahat sa mga kababata ko, alam nyo naman yung kwento ng buhay ko. Kung paano kayo, kung bakit kayo naging kaibigan. Saka doon sa mga naging kaaway ko na ngayon kaibigan ko na, alam nyo na. Ano, diga? Di, tsaka ganito ano. Yung mga tropa mo magsisimula, pag adjusted ka na, kung kailan sila bibili, hindi sa'yo. Yun. Diba? Bibili rin lang sila, hindi pa sa'yo. Pero pag hingi, gusto nila sa'yo. Ganun yun eh. No, so, tulungan mo na lang. Kasi, gusto mo umangat eh. No, kapag inangat ka na, bigyan mo na lang sila. Yan. Masakit lang talaga sa realidad ng buhay kung kailan sila dapat makakatulong sa'yo, yun pa yung hindi mangyayari. Yun nga yung sinasabi mo eh, no? Na, na ganung senaryo. Okay mga breeder, konting tanong na lang to. Di, tsaka mukhang nag-enjoy naman sila. Nandiyan pa sila eh, oh. Nanonood pa eh. Yan, sa mga solid ka-breeder dyan at sa mga solid kasabong, ayan. Lagi kayong manood kay Idol Roel Amano dahil inspirasyon to. Kumbaga, kung sa bunga, hitik na hitik to. Dinin muna tayo. Saka hindi, mga breeder, no? Wala namang masama kasi kita nyo naman kung saan nag-umpisa si Idol. Kung paano niya naiangat yung manungan niya, eh, syempre, tayo namang nanonood. Dapat, hindi lang tayo basta nanonood. Kung nangangarap tayo, galawan din natin. Hindi yung pwedeng, ay, ang ganda nung napanood ko, makatulog muna. Pagising ko, oh, ganito na naman ako. Hindi walang nagbago. Kaya kailangan, pag may napanood ka at alam mong maganda at makakatulong sa'yo, kahit mahirap, uti-utiin mo. Eh, yun yung natutunan ko sa kanya. Na gusto ko rin matutunan nyo dito sa munti natin channel. Ano? Paano mo hinaharap yung iba't ibang uri ng ugali ng buyer? Merong may makulit, merong ganyan. Paano? Hindi kasi yung sa buyer, ano yun eh, magkakaibang personality yan eh. Di ba? So sinasabi nga natin, sa magkakapatid nga may nag-aaway, hindi sila nagkakaunawan. Tayo pa kaya magkakaiba ng personalidad. No, so bilang ikaw, nagbebenta ka ng produkto mo, lahat sila pakikibagayan mo. Kung merong madaling kausap, merong maarte, merong maselan, ganun talaga. Hindi porket nasanay ka, nagkaroon ka ng 5 buyer na hindi sila masyadong maselan, lahat ng kahit tawag dito may mga buyer na ano eh, yung kaliskis lang okay na sa kanila. Meron namang 3 spar na, diba? Pero meron kang house rules na tinatawag, no? Dito kasi pag pumunta sila sa farm, ilan ang pipiliin mo, magtaas ka ng paso sa ibabaw, yun lang i-spar natin. Hindi yung lahat i-spar mo, no? Tsaka 2 spar, 3 spar, masyado nang kasi stress. hindi naman siya lang yung darating sa araw na yun, no? Hindi lang siya yung darating sa araw na yun, mag-i-spar ulit. Kaya ayun, pakikibagayan na lang natin dahil tayo yung nag-o-offer ng produkto natin eh. Kaya kahit anong ugali nila is pakibagayan mo. Kung hindi mo naman trip, edi huwag mo siya bentahan. Yun mga breeder, marami nag-aantay nito eh. Kasi siyempre, nakikita niyo yung quality ng manok dito. Magkano ba? Idol? Hindi kasi yan, ako nagsimula ako sa maliit na presyo, no? 2,500, 3,000, no? So pag laki mo, pag alam mo na yung mga vitamina, lumalaki na rin kasi yung gastos, no? So kailangan i-adjust mo na din yung presyo. No, dito po ngayon as of now,
kay Sabong Pinas. Anong date ngayon? August 23, 2023, di ba? So yun, Naputulala na. mga sabong, ang ating pong presyo ngayon ng stag, 7,000. Tapos ang ating pullet, 7,500. Ang ating brood stag ay 20,000. Tapos ang ating pong cross brood stag, may ganun eh. Cross brood stag, special ano kasi siya eh, special Ayun. breeds kasi siya eh. Two-way. Two-way crosses, pero brood stag material type. Halimbawa, 5K to Golden Boy, tapos SBR to Tornado, alam mo yung black sa black, red sa red, yan. Ayun, 10,000 po, yung ganun. Pero soon, baka bumaba. Hindi, syempre lagi tayo sa pa-extend, no? Pero habang na nagsisimula syempre si Tropa, magsimula tayo syempre, pwede namang hulugan system, di ba? Ayan, sisingin natin yung hulugan system mga sabong. Ayan, dahil nga, yung kwento dati nga ni Sabong Pinas, na meron akong chinat na gusto kong hulugan siya kasi nagsisimula pa lang si Sabong Pinas. Anong reply? Wala, emoji. Hindi, kumbaga, siyempre, nauunawanan sila, big time na sila. Hindi naman natin masisisi na hindi na, may ganun eh, kumbaga, hindi sila open sa mga ganun. No, since si Sabong Pinas ay nagsimula sa backyard, inopen natin yung hulugan system. Kaya si Sabong Pinas, ayan, nag-isip ng hulugan system para sa mga nagsisimula. At syempre, good news sa mga tropa natin na mga nakakapagaya na rin po ng sistema. Maraming salamat po dahil pinaunlakan nyo yung pagsisimula ni Sabong Pinas ng hulugan system. Marami na rin po naghuhulugan system ng mga breeders. Hindi lang po para kay Sabong Pinas yan. Kung ayaw nyo po ng bloodline ni Sabong Pinas, marami po mga tropa na naghuhulugan system. Ayan. Piliin lang po natin syempre, yung syempre alam natin credible na maghulugan system. Ayan. Salamat po mga kasabong. Tuturuan ko po kayo na pipiliin. Alright. So yun, mga kasabong, at syempre isa shoutout natin yung mga tropa natin na solid, no. Ayan. Maraming salamat mga kasabong sa suporta nyo sa lahat ng mga vlogger at sa pagbablog nyo, no. Kay King EJ TV, ayan. Kay King EJ TV at syempre kay Breeder of the Week 2.0. Ayan, at syempre kay Remil Vlog. Yan. At syempre sa tropa natin, no, yung tropa natin to, matigas din to ang ating tropa na si Hap San Game Farm. Ayan, syempre, at nangangarap si Sabong Pinas na magharap-harap din tayo dito sa farm o pag nagawi ako dyan sa inyong lugar. Kita-kita tayo mga kasabong at maraming salamat sa pag-share ng content nyo. Ayan, solid, sa mga solid natin mga viewers. At syempre, ang ating Sabong Pinas GF Official, mga kasabong, nabura po yung channel natin. At humihiling po tayo sa ating mga solid na subscribers na isubscribe nyo po ulit yung Sabong Pinas GF. At syempre, doon sa mga nabanggit ko na, na mga repapits atin mga vlogger. At syempre, hindi matatapos gumawa ng content si Sabong Pinas para po sa inyo lahat. Yan, maraming salamat pare. Kasa, idol. Yan, so yung mga kasabong, no, kita-kits sa next episode ng JMTV. Sa mga kasabong, nagpapasalamat din po ako kay Gary Reyes at kay Marvin Alyasas. yan, alias. Hindi, yan mga tropa, mga repapits yan na solid na nangangarap din mga kasabong na, alam mo yun, na magkaroon ng magandang outcome yung mga pangarap na. Alam ko, idol, magandang babae. Okay mga breeder, idol, any last word sa mga nanonood sa atin at sumusuporta, lalo na sa'yo. Ayan. Ayan mga kasabong, ito lang ang masasabi ko sa mga tropang solid, no? Kung gusto mong makuha yung mga bagay na wala ka pa, kailangan gumawa ka rin ng mga bagay na hindi mo pa nagagawa. Maraming salamat po.